Sumapit ang first birthday ni Santino at abala akong nag-asikaso ng lahat. Simple at konting pagkain lamang ang aking personal na niluto, kasama ang tulong ni Manang Lorna. Pinaimbitahan ko rin ang kanyang mga anak at mga apo upang makasama at makilala ko na rin. Sila lamang ang magiging bisita namin ngayon. Hindi ko lang alaran kung may inimbitahan na bisita si Senyorito Simon na darating. Ang importante naman malusog at walang sakit ang anak ko. Napangiti ako nang isusuot ko na ang ternong puting damit ng cutie patuoti kong anak. Puti rin ang kulay ng kanyang sapatos at medyas maging ang kanyang sombrero. Ganap na 10:00 ng umaga ang oras ng pagbibinyag sa kanya sa malapit na chapel sa subdivision. Si Manang Lorna ang napili kong ninang ni Santino. Hindi nga makapaniwala si Manang. Alam kong marami siyang nais itanong sa akin tungkol sa buhay namin bilang mag-anak, ngunit tahimik na lamang siyang nagmamasid. At ang ninong naman? Isa sa mga anak ni Manang Lorna. Wala naman kasi akong kilalang iba na pwedeng tumayong ninong at ninang ng anak ko. Kung sanang nasa probinsya kami o kaya naman ay gising at magaling na si nanay. Malamang na maraming kukunin yun para maging ninong at ninang ng una at nag-iisa niyang apo. Kung sana ay buhay din si Senyora Loretta. Malungkot akong nakatanaw sa gate ng mansyon. Kahit alam kong imposible ay patuloy ako sa panalangin na darating si Senyorito Simon para dumalo sa binyag ng kanyang anak. Karen, mag-aalas 10 na. Baka mahuli tayo sa oras ng binyag, tinig ni Manang Lorna na mas bumata sa kanyang ayos ngayon. Nakakulay puti din siyang bestida na lampas tuhod at nagpahid ng konting lipstick. Sige tayo na isi. Pinasigla ko na lamang ang aking boses para maitago ang kalungkutan na nadarama. Inayos ko ang aking kulay puting lace na dress na umabot lamang sa itaas ng aking tuhod at saka sinabit ang shoulder bag sa aking balikat at binitbit na si Santino. Araw ng anak ko ngayon. Dapat maging masaya at huwag maging negatibo. Naniniwala akong darating siya. Naniniwala akong kahit paano ay maaawa siya sa anak namin. Sa simbahan habang hinihintay ang pari ay panay pa rin ang sulyap ko sa malapad na pintuan. Panay ang usal ng panalangin na sana dumating si Senyorito Simon. Dumating na ang pari at sumenyas na mag-umpisa na ang seremonya ng binyag, ngunit nakiusap pa ako na maghintay pa kahit konti dahil wala pa ang tatay ng bata. Halos kalahating oras na ang paghihintay namin ay wala pa rin kahit anino ni Senyorito. Ngunit patuloy pa rin akong naniniwala na papasok siya sa 100th ng simbahan. Ako lang talaga ang patuloy na umaasa sa isang imposibleng mangyari. Umaasa na darating siya kahit nagmukha akong tanga. Namuti na ang mga mata namin sa paghihitay. Umabot pa ng 1 oras ngunit wala talaga si Senyorito Simon. Umpisahan na po ninyo, Father. Pasensya na po at delay pa ng 1 oras. Paghingi ko ng pasensya kay Father nang umiti lamang at saka inumpisahan ang pagbibinyag kay Santino. Wala mang kalahating oras ay natapos ang binyagan. Masaya ang mag-anak ni Manang Lorna na nagsasalo-salo sa handang pagkain sa lamesa. Mabait at magalang ang mga anak at apo ni Manang Lorna na hindi naman nakapagtataka dahil mabait naman talaga si Manang. Hindi ko tuloy maiwasan ang mainggit sa kanila. Masaya sila sa simpleng buhay na mayroon sila parang kami lang ni nanay noong kami lang ang magkasama sa probinsya. Simple pero nagmamahalan at masaya. Maaaring tama ang karamihan na masaya ang tao kapag may pera. Nabibili ang lahat ng gustuhin. Bahay, alahas, mamahaling sasakyan, pagkain o kahit pa ang pinakamahal na yarnan sa mundo. Pero bakit kami ni Santino? Bilyonaryo ang papa niya. Nakatira kami sa malaki at magarang mansyon. May sariling kotse at maraming pera ngunit hanggang doon lang ang kaligayahan namin. Karen. Boses ni Manang ang nagpabalik sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Tumingin ako sa kanya at inabutan ako ng plato na mailaman ng pagkain. Umiti ako sa kainabot ang plato. Salamat po, Manang, diwik ako at mumiti sa kanya. Bumaling si Manang kay Santino na naglalaro sa loob ng kanyang crib. Kristiyano ka na, Santino. Maging mabait at mabuti ka lagi sa mama ka rin mo, Dida, sabi ni Manang sa anak ko sa kahinaplos ang ulo ni Santino. Humagigik naman ang anak ko at tornayo at parang nagpapakarga kay Manang. Gustong-gusto po kayo ni Santino, saad ko. Kasi gustong-gusto ko siya at sa kaninang niya ako. Sagot ni Manang sa kakinarga si Santino.
Karen, bakit hindi man lang naka-attend ng binyag ni Santino ang papa niya? Guilty kapag Juan ay tanong ni Manang. Natigilan ako ngunit agad ko rin na hinamig ang sarili. Busy po siguro sa negosyo. Nakangiwi kong sagot sa kainiwas ang aking paningin sa mga mata ni Manang. Ayokong mabasa niya ang kalungkutan sa aking mga mata. Karen, matanda na ako at marami na rin na pinagdaanan sa buhay. Wika ni Manang na nakangiti habang karga si Santino na masayang nilalaro ang hawak na laruan na bigay ng mommy Celine niya. Sa edad ko, alam ko na rin tukuyin kung totoo o kung peke ang ugali ng isang tao. Kung mayroong itinatago. Pagpapatuloy ni Manang habang nakatingin sa kanyang mag-anak na nagkasiyahan pa rin. Manang, nausal ko sa mahinang boses. Tumingin siya sa akin nang nakangiti. Hindi karapat-dapat kung paano ang nakikita kong pagtrato ng asawa mo sa inyo ng anak mo. Maaring hindi ko alam ang istorya, pero tiyak akong isa kang mabuting tao, Karen, sambit ni Manang. Nangingilid ang luha ko na kanina ko pa pinipigilan na bumagsak. Mabilis ko itong pinunasan sapagkat ayoko nang maging mahina, lalo na sa paningin ni Senyorito Simon. Manang, kayo na muna po bahala rito. Pupuntahan ko po ang asawa ko. Mabilis kong pagpapaalam kay Manang at saka kinuha sa kanyang kandungan ang ngayon ay Kristiyano ko ng anak. Mag-ingat kayo, Karen. Pahabol ni Manang habang malalaking hakbang ang ginawa ko palabas ng mansyon. Patungo kami sa kumpanya ng asawa ko at ama ni Santino. Hindi ko alintana ang mainit na panahon at pinuntahan agad ang lugar kung saan ko matatagpuan ang aking asawa na hindi man lang nagpakita kahit kanyang anino kanina sa binyag ng anak namin. Nagmamadali akong lumabas ng taxi na sinakyan namin ni Santino at saka ako tiningala ang mataas na building na napapalibutan ng mga salamin na nakakasilaw dahil sa tama ng sinag ng tirik na haring araw. Good afternoon Ma'am Karen, salubong sa akin ng gwardiya na mukhang goons na dati ay ayaw pa kaming papasukin ni Santino dahil sa hindi naniniwala na ako si Mrs. Simon Andres Santo Domingo. Ang nagmamay-ari ng matayog na building na ito at ang nagpapasahod sa lahat ng taong nagtatrabaho sa 100K nito. Good afternoon din, magiliw kong sagot sa kanya at sa kanya na ako pinagbuksan ng pintuan na gawa sa salamin upang makapasok sa 100K ng building. Hello! Santino, salubong rin naman ng ibang mga empleyado na nakakakilala sa amin ng anak ko. Good afternoon Ma'am, magagalang nilang salubong sa presensya naming mag-ina. Bawat pagbati nila ay tango at ngiti na lang ang sagot ko. Sa totoo lang ay nahihiya ako na binabati at tinatawag nila akong Ma'am. Hindi kasi ako sanay na tinatawag sa ganung pangalan at mas lalong hindi rin ako sanay sa binibigay nilang special na atensyon sa aming mag-ina. Para sa akin ay ordinaryo lang kami ng anak ko at kaya lang kami narito upang kumprontahin si Senyorito Simon. Pagkasakay ko ng elevator ay may pumindot na para sa akin kung saan floor ang destinasyon. Isa sa mga kasabay kong babae na naka-corporate attire at matamis na nakangiti sa akin na nakalulan din klito sa elevator. Batid niya naman siguro kung saang palapag ang tungo namin ni Santino, kaya siya na ang pumindot para sa aming mag-ina. Nakangiti akong nagpasalamat sa babae at sinuklian din naman ako ng magiliw ng ngiti. Kinakabahan ako ngunit mas nangingibabaw ang galit sa 100D. Nanlalamig ako sa nadarama na inis at galit. First birthday at binyag pa ng anak ko pero wala ang presensya ng papa niya sa simbahan. Hindi ko iniisip ang nakakahiya na paghihintay ng matagal ng mga tao sa simbahan para sa pagdating ni Senyorito. Dahil mas dinaramdam ko ang hindi man lang niya kami pinagbigyan kahit ngayon lang na binyag ni Santino. Kahit ngayon lang maramdaman ng anak ko na meron siyang ama. Kahit ngayon lang na kailangan siya. Naghihimagsik ang kalooban ko. Nagpupuyos ako sa galit ngunit pilit kong hinahawakan at kinokontrol. Ayoko pa rin naman na gumawa ng eksena. Masakit lang bilang isang ina ang hindi man lang sumipot ang ama ng anak ko sa mismong araw ng binyag. Tama ang sinabi ni Manang Lorna. Hindi namin deserve ni Santino ang tinatrato ng ganito. Hindi kasalanan ng anak ko na ipinanganak siya at maging ama si Senyorito Simon. Panay ang buntong hininga ko. Pinapakalma ko ang aking sarili dahil baka mauna pa akong mawalan ng malay. Sa samot-saring iniisip ay hindi ko napansin na kaming dalawa na lang ni Santino ang narito sa 100K ng elevator at narinig ko lang na tumunog. Bilang hudyat na magbubukas na ito.
Tiningnan ko pa kung nasaan floor na Carm at nang makitang narito na kami sa palapag kung nasaan ang opisina ng Sihi, ay nagmamadali akong lumabas. Ma'am, Karen. Agad akong humiti nang makita si Emay na nagulat pa sa biglaan naming pagdalaw na naman ni Santino. Emay, nakangiti kong tawag sa kanyang pangalan nang kami ay salubungin. Ma'am, alam po ba ni Sir na pupunta kayo ngayon? Tila naguguluhan na tanong ni Emmy at panay pa ang sulyap sa nakasaradong pintuan ng opisina ng kanyang amo. Hindi Emmy, kapag pupunta kami rito ay hindi naman kami nagpapaalam sa sir mo. Narito ba siya sa 100C? Nakangiti pa rin ako nang sumagot at nagtanong naman sa kanya. Bagamat nalilito ako sa inaasal ng magalang na sekretarya ng aking asawa. Waring siya ay balisa at hindi mapakali. Kasi ma'am Karen. At tubiling sagot ni Emay na tila litong-lito. Nagtataka man ako sa kanyang asal ay binaliwala ko na lamang at nagpatuloy sa aking balak gawin. Sige Emmy, papasok na kami sa 100G. At humakbang na ako patungo sa nakapinid na pinto. Ma'am Karen, sandali napalakas pa ang boses ni Emay nang makitang akma ko nang bubuksan ang doorknob ng pinto. Napatingin ako sa kanya na naguguluhan. Nakatingin lang naman siya sa akin na parang may nais sabihin. Ngunit wala naman siyang sinasabi. Sa katahimikan at paghihintay sa nais sabihin ni Emmy ay nakarinig akong tila may tumatawa. Kunot ang noo kong hinanap kung saan nanggaling ang tawa na aking narinig. Tawa ng isang babae at nanggagaling lang naman sa 100D opisina ng asawa ko. Sinalakay ako ng kaba. 0-0 at hindi ako mahal ng asawa ko, ngunit asawa pa rin niya ako. Legal kaming mag-asawa sa mata ng kahit na sinuman. Akala ko tanggap kung hanggang sa papel lamang ang titulo ko bilang asawa niya. At kahit mambabae pa siya ay wala akong karapatan na tumutol, magselos o masaktan dahil hindi naman kami totoong nagmamahalan. Pero bakit? Bakit bumigat ang puso ko sa kaalamang sa likod ng nakapinid na pintong ito ay matatagpuan kong may kaulayaw na ibang babae ang aking asawa? Kasi ma'am, kasi hindi matuloy-tuloy ni Emmy ang nais sabihin sa akin at napapakarnot pa sa kanyang lilo. Bigla kong ipinihit ang doorknob at saka itinulak ang pinto. Tama ako. May 2 tao na nasa loob ng opisina. Pareho rin na nabigla sa pagpasok ko. Namin ng anak ko. Parang sinaksak ng libo-libong patalim ang dibdib ko sa nakitang eksena nilang dalawa. Ngunit nanatili akong kalmado at hindi nagpapakita ng emosyon. Ang asawa ko na nakaupo sa kanyang swivel chair at nakakandong lang naman sa kanya ang isang babaeng malayong-malayo sa karakter ko bilang simpleng babae. Maganda at eleganteng tingnan sa suot niyang kulay pulang dress na damit at labas ang maputi at makinis na balat ng kanyang balikat at likod. Good afternoon. Ako ang unang nakabawi at burnasag sa ilang saglit na katahimikan na namayani dito sa 100T ng opisina. Oh! Long time no see, Karen, ngumit naman ang babae at hindi man lamang natinag sa kandungan ng i-asawa dito ko. Wari pang natutuwa na naabutan ko sila sa ganung eksena. Siya ang babaeng tunay na mahal ng asawa. Ang babaeng galit na galit sa akin noong siya raw ay inagawan ko ng kasintahan. Si Senyorita Daphne. Samantalang salubong naman ang kilay ng aking asawa at matalim ang titig sa amin ng anak niya. Ano naman ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya na para bang hindi man lang tinablan ng hiya sa katawan. Asawa niya ako at kahit saang anggulo na tingnan ay isang kataksilan ang nasaksihan kong ginagawa nila ng dating nobya. Binalingan ko sa aking likod ang namumutlang si Emmy. Secretary Emmy, pwede ko bang makisuyong kargahin at alagaan mo muna itong anak ng boss mo? Pakiusap ko sa sekretarya na hindi malaman kung ano ang gagawin. Binigyang diin ko talaga ang pagkakasabi ng anak ng boss mo, at sigurado kong naririnig ng 2 mukhang nabitin sa paggawa ng isang makasalanang milagro. Opo, Ma'am Karen. Santino, halika na muna. Gusto mo ba na maglaro tayo? Tarantang sagot ni Arnie, ngunit nagawa pa rin ng umiti at kunin ang anak ko na agad namang sumama, dahil kilala na naman siya, dahil madalas kapag naririto kami sa opisina ng papa niya ay siyang madalas niyang kalaro. Tumango naman ako kay Emmy na halata sa mukha ang simpatya para sa akin. Isinara ko ang pintuan ng opisina at binalingan muli ang dalawa. Well, para sagutin ang tanong mo kanino Senyorito Simon kung ano ang ginagawa ko ngayon dito. Bakit?
Asawa mo ako kaya naririto kami ng anak nating dalawa. Madiing wika ko ngunit banaed pa rin ang boses. Mahinang tumawa si Senyorita Daphne. Tawa na alam kong may kasamang pang-iinsulto. Asawa na hanggang sa papel lang. Singit ng dating kasintahan ng asawa ko habang nakangisi. Umiti ako at hindi nagpapaepekto sa kanyang tinuran. First birthday ni Santino ngayon at binyag niya. Ilang beses akong nagpadala ng text at ilang beses din akong natawag sa cellphone mo. Wika ko habang ramdam ang paninikip ng dibdib ko kahit pa nakangiti ako. Hinintay kitang dumating sa mansyon at ganun din sa simbahan para sa binyag ni Santino pero wala ka. Tapos nandito ka lang pala. Tuloy-tuloy ang litanya ko habang salitan ang aking paningin sa dalawang taong nasa harapan ko at hindi ko talaga sila binibigyan ng pahintulot na magsalita. Kapag nakikita kong bubuka ang bibig nila ay agad akong nagmamadaling magsalita. Karen, alam mong hindi ako pupunta at nilinaw ko na sayo. At kung ano man ang iniisip mo sa ginagawa namin ni Daphne. Wala kaming anumang ginagawa. Kaya don't make a scene. Madiin na muling sagot ni Senyorito. Tornawa ako ng pagak at mas lalong nilawakan ang ngiti ko sa pagpapaliwanag ni Senyorito na wala silang ginagawang masama. Huwag kang mag-alala, Senyorito. Kahit sino namang makakita sa posisyon ninyong dalawa ngayon ay hindi mag-iisip ng mga taksil. Kayo. Nakangiti ngunit ng uyam kong turan. Karen, huwag kang ang ilusyonada. Alam mong pinakasalan ka lamang ni Simon dahil kay Lola Loretta, and that's all. Mataray na singit ni Senyorita Daphne na may mapang-insulto ng ngiti sa kanyang labi. Lusyonada? Ako, sabay turo ko pa sa sarili ko at sabay tawa ko rin naman. Lusyonada man ako sa paningin mo, ngunit baka nakakalimutan mo na ako ang legal na asawa niyang lalaki na hinaharot at nilalandi mo. Malumanay ko pa rin nalitan niya. Nakita kong paanong nalukot ang mukha ni Senyorita Daphne at madaling tornayo mula sa kandungan ng aking asawa at saka malalaking hakbang na ginawa upang lapitan ako. Ang talas ng dila mo. Bakit ano ba ang pinagmamalaki mo? Ang kasal kayo ni Simon? Ang may anak kayo? Nagpapatawa ka ba, Karen? Hindi ka kalanman papasa sa standard ng boyfriend ko. Wake up. He's going to file an annulment against you. Dahil ako ang dapat niyang asawa at hindi ang kagaya mong pobreng probinsyana, sambit ni Senyorita Daphne na pinagsiklop pa ang braso sa dibdib. Hindi na ako nagulat sa mga sinabi niya. Inaasahan ko na gagawin ni Senyorito Simon na. Ipawalang bisa ang kasal namin. Daphne, please leave. Umalis ka na. Seryosong utos ni Senyorito Simon sa dating niyang nobya. What? Simon siya dapat ang pinapalayas mo. Not me. She is a bruja. Kasalanan niya kung bakit nagkalayo tayong dalawa. Siya dapat ang lumayas dito, sikmat ni Senyorita Daphne na ituro pa ang direksyon ko. Nalalaki ang kanyang mga mata sa galit habang nagsasalita. Please leave, ayokong pagpiestahan ng mga tauhan ko ang pribado kong buhay. Muling pantataboy ni Senyorito sa hindi makapaniwala na si Senyorita Daphne. Nagtagis ang bagang niya at binalingan ako muli ng tingin. Damn you! Ikaw ang dapat umalis? Dahil isa kang mang-aagaw. Sinamantala mo ang kabaitan ni Lola Loretta at pinikot mo ang boyfriend ko para mapilit ang pakasalan ka para nga naman may pantustos ka sa nanay mong hanggang ngayon ay tulog at kung ako sayo ay huwag ka nang umasa na magigising pa. Isang malakas na sampal ang lumapat sa kaliwang pisngi ni Senyorita Daphne na galing sa akin. Dahilan upang hindi niya na matuloy ang ano paman na kanyang nais sabihin. Minsan mo na akong sinampal kahit ako ang ininsulto mo. Pero ngayon hindi na ako papayag na insultuhin mo ulit ako. At sino ka para sabihin sa nanay ko na hindi na siya gigising? Diyos ka ba, nanggagalaiti kong singhal sa kanya. 0-0 at pinagpasensyahan ko siya sa pang-iinsulto sa akin. Pero huwag na huwag niyang idadamay ang nanay ko dahil kaya kong gawin ang lahat para ipagtanggol ang aking ina. How dare you to slap me? Akma akong susugurin ulit ni Senyorita Daphne, ngunit mabilis na siyang dinaluhan ni Senyorito Simon. Stop it, Daphne. Stop it. Ako na ang maghahatid sa'yo sa labas. At mabilis siyang hinawakan sa braso at iginya palabas ng aking asawa ang dati niyang kasintahan na nagwawala. Sabay silang lumabas at iniwan akong nag-iisa. Napangiti ako.
Gusto kong matawa habang umiikot ang paningin ko sa kabuuan ng opisina ng aking asawa. Pakiramdam ko ngayon. Ako ang panalo. Dahil ako ang naiwan sa itinuturing na kaharian ng asawa ko. Ako pa rin ang nag-iisang reyna ng kaharian na ito. Ngunit, ako nga ang nanalo pero kay Senyorita Daphne pa rin surnama si Senyorito Simon. Masaya ka ba ngayon, Santino? Sa wakas ay Kristiyano ka na? Ditatanong ko sa anak kong panay ang tampisaw ng mga paa sa tubig ng malapad na swimming pool sa likod bahay. Sinubukan ko lang na isawsaw ang kanyang mga paa kung ano ang magiging reaksyon niya. Akala ko ay magugulat siya sa lamig, ngunit tuwang-tuwa ang bata habang mabilis na pumapadyak sa malamig na tubig ng pool. Lang araw na simula nang mag-isang taon siya, at ilang na rin ang mangyari ang hindi ko inaasahan na dadatnan na eksena sa 100B pa mismo ng opisina ni Senyorito Simon. Aaminin kong sobra akong nasaktan. Alam ko naman na hindi ako mahal ni Senyorito Simon, ngunit hindi ko rin alam kung bakit waring nadurog ang puso ko habang paulit-ulit na bumabalik sa aking balintatao ng kung paano ko sila inabutan ni Senyorita Daphne. Gusto ko silang sugurin at saktan ngunit mas nanaig sa akin ang maging sibilisado. Sunod-sunod na tunog ng doorbell ang kumuha ng atensyon ko. Kaya naman binuhat ko na si Santino at pinunasan ng tuwalya ang kanyang basang talampakan at nagpunta sa gate ng bahay upang alamin kung sino ang tao sa labas. Sino kaya, nagtataka ko na tanong sa aking sarili. Hindi naman pwedeng si Manang. Lorna ang nagdo-doorbell dahil nagpaalam si Manang na hindi muna makakapasok ngayon at dadalaw muna sa kanyang mga kapatid sa kanilang probinsya. Si Senyorita Celine kaya? Tanong ko ulit. Umuwi kaya ulit mula sa Amerika ang hipag ko at narito ulit upang dalawin si Santino. Wala kasi akong ideya kung sino ang tao sa labas. Wala naman akong pinapadeliver na kahit ano. Baka naman bisita ni Senyorito Simon. Pero bakit hindi siya tumuloy sa opisina ng asawa ko? Bago buksan ang malaking bakal na gate ay sinilip muna sa maliit na butas kung sino ang taong nasa labas. Natigilan ako nang mapagsino ang hindi inaasahang bisita. Pati ba naman dito ay magpupunta siya? Alam niya naman siguro na wala rito kung ang asawa ko ang hinahanap niya. Anong kailangan niya? Ayoko sana siyang pagbuksan, ngunit baka mabuti na rin sigurong magkausap kami ng kaming dalawa lang. Nagbuntong hininga muna ako at saka dahan-dahan na binuksan ang gate. Bakit ang tagal mong buksan? Asik na tanong agad ni Senyorita Daphne at saka humakbang papasok sa 100T ng gate. Medyo tinabig niya pa ako dahil nakaharang ako sa kanyang dadaanan. Oh! If I dream house, palatak niya at inikot ang kanyang paningin sa bakuran ng mansyon. Anong ginagawa mo rito? Matabang kong tanong sa kanya. Ngunit wari siyang walang naririnig at tinalunton ang daan patungo sa mansyon. Sinusundan ko lang naman ang bawat paghakbang niya. Ngunit hindi pa niya sinasagot ang tinatanong ko. Anong ginagawa mo rito? Walang ibang tao rito kundi kami lang ng anak ko. Kaya kung meron ka man hinahanap ay hindi mo siya makikita kahit umikot ka pa ng ilang beses sa buong bahay. Imporma ko kay Senyorita Daphne na tila manghang-mangha sa nakikita na magandang kapaligiran ng mansyon. Seryoso niya akong nilingon sa kanyang likuran at ang kanyang nakangiting mukha ay napalitan ng kaseryosohan. Anong ginagawa ko rito? Ang lakas naman ng 100D mo na tanungin ako ng ganyan tanong gayong alam mo naman kung sino ako sa buhay ni Simon na siyang nagmamay-ari ng mansyon na ito, sambit niya. Seryoso lang akong nakinig sa kanyang mga sinabi. Bakit? Ano ka ba ni Simon na asawa ko at tatay ng anak ko? Diretsahan kong tanong. At tinanong mo pa talaga? Bakit nakalimutan mo na ba na ako ang dating girlfriend ng sinasabi mong asawa mo? Nanlalaki pa ang mata ni Senyorita Daphne habang nagsasalita. Hindi ako nagpatinag. Ikaw na rin ang nagsabi na dati kang girlfriend ng asawa ko. So, ano pa ang ginagawa mo rito? Isa ka ng nakaraan at ako kasama ang anak ko ang kasalukuyan. Malumanay kong pahaging sa babaeng kaharap. Dahil kasalanan mo. Kung hindi mo pinikot. Ang boyfriend ko. Kami sana ang nagpakasal. Ako sana ang narito sa mansyon na ito at hindi ang kagaya mong hampas lupa nang gagalaiti niyang sigaw sa akin. Dahil kanina pa siya sumisigaw ay waring nakaramdam ng takot si Santino. Yumakap ng mahigpit sa aking lieg si Santino at itinatago ang mukha. Ganito ang kanyang ginagawa kapag natatakot.
Umalis ka na dahil kahit anong gawin mo ay hindi na magbabago ang katotohanan na ako na ang asawa ni Simon. Ako na ang legal at kami na ng anak ko ang pamilya niya. Ibaon mo na sa limot ang nakaraan ninyo. Pagtaboy ko sa kanya. Mali na pinapasok ko siya klito sa mansyon. Natatakot si Santino sa paraan ng kanyang pagsasalita. At sino ka para utusan ako na kalimutan ang nakaraan? Hindi mo ako pwedeng diktahan. Madali ko lang maagaw si Simon dahil ako ang tunay niyang mahal. At kahit ilang anak ay kaya ko siyang bigyan kaya huwag mong ipagmalaki sa akin na may anak kayo. Kayang-kaya kong agawin ang dating akin lalo na ngayon na wala na si Lola Loretta. Wala ka ng kakampi pa. Nanggigil niyang tura na tila siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. Nanatili akong kalmado sa kabila ng ako ay nanghihina na sa kanyang mga makatotohanang salita. Tama naman siya. Siya ang talagang mahal ni Senyorito Simon. Ngunit nasa akin ang alas. Ako ang asawa at nasa akin ang lahat ng karapatan para kalagkarin siya palabas ng mansyon. Umalis ka na bago pa ako tornawag ng mga gwardya at ipakalagkad ka palabas ng bahay. Banta ko sa kanya. Wow! Bahay mo talaga? Ang kapal talaga ng mukha mang angkin ng mga bahay na hindi mo naman pag-aari kagaya ng pagkuha mo sa boyfriend ko. Hindi ka lang pala desperada at mukhang pera. Isa ka rin palang dakilang mang-aagaw na pag-aari ng iba, patuloy niyang mga paratang sa akin. Ngunit nanatili akong matatag na harapin siya. Ano man ang pag-aari ng asawa ko ay pag-aari ko na rin. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Dahil ang lupang tinatapakan mo ay akin. Gusto mo bang ireklamo kita ng trespassing, mahinahon kong pananakot kay Senyorita Daphne? Natawa naman siya ng pagak sa aking sinambit. Ako trespassing. Hello? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Baka ikaw pa ang mapagkamalan na trespasser sa itsura mo. Panunuyan niya habang tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Kung batayan nga naman ang itsura ay mukha akong yaya ng sarili kong anak kumpara sa ayos niyang mukhang may pupuntahan na party sa sobrang kolorete ng mukha. Hapit na hapit ang suot niya na damit at miniskirt sa kanyang katawan. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ng aking short na suot. Maya-maya lang ay nasa kabilang linya na ang tinatawagan. Hello, Ew. Magandang umaga. Meron kasi akong gustong ireklamo ng trespassing. Kaya kung pwede magpunta kayo agad para kalagkarin palabas ng mansyon ko ang babaeng inirereklamo ko, dita saad ko sa kausap ko sa cellphone kong hawak. How dare you, singhal sa akin ang namumutlang si Senyorita Daphne. How dare me talaga dahil kung ako sayo. Umalis ka na bago ka paabutan ng mga gwardiya na tinawag ko. Sagot ko sa kanya. Hindi pa tayo tapos babaeng ilusyonada. Babawiin ko sayo ang lahat ng dapat ay sa akin. Huling binitaw ang mga salita ni Senyorita Daphne bago nagmarch sa palabas ng mansyon. Akala ko hindi ko mapapaalis si Senyorita Daphne dito sa 100 ng mansyon kanina. Mabuti na lang at takot siyang ipakalagkad ko sa mga guard na tinawagan ko. Sa bagay, hindi talaga ako nagbibiro. Talagang ipapakalagkad ko siya dahil ayaw niyang tumigil sa pagsasalita ng malakas. Natatakot tuloy si Santino sa kanya. Kanina nang nandito siya. Nakaramdam ako ng takot. Takot na baka isang araw ay umuwi na siya klito sa bahay sa pahintulot ni Senyorito Simon. Ngunit sa kabila ng takot ay sumibol din ang tapang sa akin. Hindi ako papayag na tumira siya dito. Ako ang asawa ng asawa ko kaya walang sinumang makakaagaw ng trono ko at ng anak ko sa bahay na ito. Kami lang ni Santino ang may karapatan na tumira dito. Anong ginawa mo at hinarang ako ng mga security guards ng subdivision dahil tumawag ka raw sa kanila at may gusto kang pakalagkarin palabas ng bahay? Sinong pinapasok mo ng walang pahintulot? Salubong ang makapal na kilay ni Senyorito Simon habang nagtanong sa akin. Halatang kararating niya lang galing ng trabaho dahil hawak pa niya ang kanyang mga gamit. Hindi pa rin siya nakapagpalit ng damit pambahay ay sinadya na talaga akong puntahan dito sa kusina upang tanungin sa nangyari kanina. Hindi na kasi inabutan ng mga securities na tinawagan ko si Senyorita Daphne Clito sa bahay. Pinunasan ko muna ang gilid ng bibig ni Santino na aking sinusubuan ng kanyang serela. Pinainom ko na muna rin ng tubig ang anak ko bago ko hinarap ang bagong dating niyang ama. Kanina kasi nandito si Senyorita Daphne. Halos magwala at ayaw niyang umalis.
Kaya naman tumawag na ako ng mga security guards para magpatulong na paalisin siya. Natatakot na kasi si Santino sa paraan ng kanyang pananalita. Malinaw kong pagpapaliwanag. Nilapag na ni Senyorito Simon ang kanyang mga hawak na garnet sa lamesa na parihabaklito sa kusina at saka tinatanggal ang kanyang kurbata. Paano nakapasok dito sa 100 ng bahay si Daphne? Muli niyang kunot noon na tanong habang hinila na ang kurbata sa kanyang leg. Pinapasok ko siya, dute matabang kong. Pag-amin. Naningkit ang mga mata ni Senyorito Simon nang marinig ang sinabi ko. Pinapasok. At bakit mo siya pinapasok dito sa 100D gayong alam mong ayaw niya sayo at siguradong aawayin ka lang niya, nakapamiwang ang dalawang kamay ng asawa ko nang matigas na magtanong. Kasi gusto ko rin siyang makausap ng maayos. Tungkol sa mga personal na bagay. Lalo na ang tungkol sa atin. Ang kaso mukhang nagpunta talaga siya dito para ipamukha sa akin na hindi naman kami ni Santino ang gusto mong makasama sa bahay na ito. Malungkot kong pangangatwiran. Hindi kumibo si Senyorito Simon at seryoso lang na nakatingin sa aming mag-ina. Kumain ka na ba? Maupo ka na at ipaghahain na kita. Sinigang na sugpo ang ulam, dite tanong at pag-aya ko sa kanyang kumain upang ibahin na ang usapan. Anong pinag-usapan niyo ni Daphne? Huwag mong sabihing nag-away kayo at abot sa nagsabunutan o nagsampalan kayong dalawa, tanong ni Senyorito Simon. Concern kaya siya kung nasaktan ako o si Santino? Siyempre hindi sa amin kundi kay Senyorita Daphne. Nag-aalala siyang baka nasugatan ko ang makinis na balat ng kanyang ex-girlfriend. Napabuntong hininga ako bago sumagot. Huwag kang mag-alala, Senyorito. Hindi ko siya sinaktan kahit pa gustong-gusto ko siyang sampalin. Kahit pa gusto ko siyang sabunutan sa panggugulo na ginagawa niya. Gusto ko rin siyang kaladakarin palabas ng bahay upang ipamukha sa kanya kung sino ako at kung sino siya. Mahinahon kong paliwanag sa kabila ng naramdamang kirot sa puso ko. Siguradong nag-aalala ang asawa ko sa kanyang dating nobya. Mas concerned siya kung nasaktan si Senyorita Daphne kesa sa amin ng kanyang anak. Hindi mo kailangan na makipag-away kahit kanino para lang patunayan kung sino ka sa pamamahay na ito o sa buhay ko. Dahil kahit anong gawin mong pagtatanggol sa sarili mo ay hindi magbabago ang paniniwala ko. Hanggang papel lang ang pagiging mag-asawa natin. At sa susunod, huwag kang magpapasok ng kahit na sinuman dito sa bahay ko nang wala ang aking pahintulot, sambit niya at akma nang kukunin ang kanyang mga gamit na nilapag. Kanina sa lamesa. Kung kailangan na makipag-away ako sa kahit pa 1,000 bilang ng mga babae ay gagawin ko para lang masiguro na wala nang manggugulo dito sa bahay o kahit pa sa opisina mo. Matapang kong wika. Lumingon sa akin ang asawa ko na paalis na sana. Huwag ninyo akong susubukan ni Senyorita Daphne, dahil kaya kong gawin ang kahit pa imposibleng magawa ko para ipagtanggol ang sarili ko at ang anak. Dagdag kong sabi. Hindi mo na kailangan na sabihin. Alam kong kaya mong gawin ang lahat para manatili sa bahay na ito at maging asawa ko. Hindi mo na kailangan patunayan dahil nagawa mo na. Pinikot mo na nga ako, hindi ba? Pinapalabas mo na ako ang ama ng anak mo. Kaya alam ko na marami kang kayang gawin at kaya pang gawin sa ngalan ng kayamanan na makukuha mo at ng anak mo. Maanghang na parunggit ni Senyorito Simon. Ngunit ngayon pa ba titiklop ang aking tuhod? Anak mo si Santino. Madiin kong sabi. Umisi si Senyorito Simon sa narinig ngunit hindi nagkomento. Anak mo siya kahit ilang beses mo pa siyang itatwa. At hindi ako magsasawang ipagpilitan yun. Anak mo si Santino at iyon ang totoo. Dugtong ko pa. Hindi na ako nilingon ni Senyorito Simon. Tuloy-tuloy na lang siyang humakbang patungo sa itaas ng bahay. Huwag kang mag-alala, Santino. Hanggat narito si Mama ay hindi tayo susuko upang matanggap na ng papa mo na anak kanya. Hinarap ko ng muli ang aking anak na abala sa pagsubo ng serela. Hinayaan kong siya na ang humawak ng kanyang kutsarang gawa sa plastik upang pakainin ang kanyang sarili. Biglang nawala ang anumang mabigat sa aking dibdib nang makita ang mukha ni Santino. Nagkalat na sa kanyang pisngi ang serelak na kanyang sinusubo. Salamat, anak, at dumating ka sa buhay ko. Paano na lang ako kung wala ka? Ikaw at si nanay ang dahilan kung bakit masaya pa rin akong nabubuhay sa kabila ng mga masamang nangyari noong mga nakaraan, saad ko sa aking anak na patuloy lang sa kanyang ginagawa.
Magmula nang naabutan ko na nasa 100 km ng opisina ni Senyorito Simon ang dating kasintahan, ay mas madalas pa lalo ang pagpunta-punta namin ni Santino sa kanyang kumpanya. Hindi ako papayag na magsama silang dalawa. Kung kailangan ay bakuran ko ang buong paligid ng kumpanya, ay gagawin ko masiguro ko lang na hindi na makapasok dito si Senyorita Daphne. Sa labas lang naman kami ng opisina ni Senyorito Simon. Waring gwardiya na tagabantay ang papel naming dalawa ni Santino. Noong una ay nagtataka ang asawa ko kung bakit kami narito. Lagi pa siyang nagagalit at sa tuwing may pagkakataon ay tinataboy kami palabas ng kanyang kumpanya. Ngunit nagsawa na siya, sigurong nagtatanong at nagagalit sa amin ang anak niya. Kaya hinayaan niya na lang ako sa gusto kong gawin. Kagaya naman ng nakasanayan ay hindi niya naman kami kinikibo kahit nakikita at kasama niya kami buong maghapon ni Santino. Para sa kanya ay hangin lang kami ng anak ko. Ngunit mabuti pa nga ang hangin kahit hindi nakikita ay nadarama naman. Kami ng anak ko ay hindi man lang niya madama. Magmukha man akong tanga sa paningin niya ay ayos lang. Kahit paisipin ng mga empleyado niya na masyado naman ako kung magbantay sa asawa ko ay wala akong pakialam. Masiguro ko lang na hindi na magpupunta rito si Senyorita Daphne. Hindi rin naman umaalis si Senyorito Simon. Bahay at kumpanya lamang ang pinagkakaabalahan niya, at kung umaalis sa kumpanya ng alanganing oras ay agad kong tinatanong sa kanyang sekretaryang si Emmy kung saan pupunta ang boss niya. Madalas namang sagot ni Emmy ay sa business meeting sa mga investors ang punta ni Senyorito. Minsan natatawa na talaga ako sa sarili ko. Nababaliw na nga siguro ako. Para na akong isang babaeng takot na takot maagawan ng asawa. Totoo naman. Alam kong hindi nagbibiro si Senyorita Daphne sa kanyang banta. Ngunit hindi naman ako papayag na magtagumpay siya o silang dalawa ni Senyorito Simon sa kanilang balak. Hindi kami maghihiwalay ni Senyorito Simon. Dito lang kami ni Santino sa ayaw at sa gusto niya. Ang galing ng humakbang ng baby ko. Puri ko kay Santino na mabilis nang nakakalakad. Nakakarating na rin siya sa kung saan saang sulok ng bahay. Kaya naman doble na ang ginagawa kong pagbabantay sa kanya. Masyado na kasi siyang malikot lalo na ngayon na marunong na siyang maglakad ng mag-isa. Narito kaming mag-ina sa malawak na garden ng mansyon. Linggo at walang pasok sa opisina ang kanyang papa, kaya naman pahinga rin kami sa pagbakod sa kanya. Tuwang-tuwa akong kinukuhanan ng mga video sa aking cellphone na gamit ang bawat kilos ni Santino na mabilis nang naglalakad. Napapangiti ako ng maluwag habang pinagmamasdan siyang masayang humahakbang. Kitang-kita ang kakausbong niyang dalawang ngipin sa ibabang bahagi ng gilagid sa tuwing siya ay ngumingiti. Parang kailan lang nang naglilihi pa ako sa kanya. Naalala ko yung panahon na gustong-gusto ko ng inihaw na manok na ako mismo ang naghanap sa daan kahit gabi na upang makakain lang ako. Parang kailan lang nang mag-isa lang akong nagpupunta sa ospital para sa monthly check-up. Parang kahapon lang din nang maaksidente akong mapaanak nang wala pa sa tamang buwan dahil sa pagkahulog sa hagdan ng habulin ko si Senyorito Simon para ipakita sa kanya ang ultrasounds ng baby sa tiyan. Bakit umupo ka na sa damuhan? Pagod ka na ba anak? Dito tanong at sabay lapit ko kay Santino na urnupo na sa Bermuda grass. Marahil ay napagod na siya sa halos may 1 oras na niyang paglalakad dito sa palibot ng hardin. Madalas ko nang kuhanan ng video si Santino lalo na noong nabubuhay pa si Senyora Loretta. Araw-araw akong nagpapadala ng mga cute na pictures at video ni Santino sa namayapang matanda. At lahat ng iyon ay nakasaved sa cellphone ko. Gustong-gusto ko rin kasi itong ipakita kay Senyorito Simon. Kaso hanggang ngayon wala pa rin siyang kaamor-amor sa amin ng anak niya. Karen! Nagulat ako sa isang malakas na sigaw na tinatawag ang pangalan ko. Masyado kasi akong nahulog at seryosong nanonood ng mga videos ni Santino na kinuhanan ko mula noong 1 buwan ko pa lang siyang ipinapanganak. At napansin kong wala ang anak ko sa tabi at maging sa paligid na nakikita. Santino! Santino, anak, tawag at hanap ko sa kanya. Masyado naman akong nalibang sa panonood at hindi ko na malaya na nakalayo na pala ang anak ko sa aking tabi. Nasaan kasinghal sa akin si Senyorito na mukhang galit nang magawi ako sa isang sulok hardin kung saan siya madalas nakaupo at gurnagawa ng mga paperworks niya sa kumpanya kapag naririto siya sa labas ng bahay. Agad ko rin nakita si Santino na malapit sa lamesa at napansin kong may basa ang isang bahagi ng kanyang suot na darnit.
Hindi ko pinansin ang galit ni Senyorito bagkus agad kong dinaluhan ang anak kong may inaabot pa sa lamesa na gamit ng kanyang ama. Santino, anak, bakit basang-basa ka? Anong bang ginagawa mo at hindi mo binabantayan ang anak mo? Nanggagalaiti na tanong ni Senyorito Simon. Nasa garden kami at hindi ko napansin na nakalayo na pala siya sa akin. Sagot ko sa kanya at agad ko nang pinunasan ang basa na bahagi ng katawan anak ko sa bimpo na laging kong dala na para talaga pamunas niya. Hindi mo napansin? Alam mo ba kung ano ang ginawa ng anak, madiin na sabi ni Senyorito? Ano bang ginawa ni Santino sa'yo at parang kakainin mo siya ng buhay? Tanong ko naman at hindi ko na rin maitago ang inis. Paslit lang ang anak ko at kung mapatulan niya ay ganun na lang. Look, itinuro ni Senyorito ang mga papel sa lamesa at ang laptop niya. Napansin ko ang nakatumbang basong juice na siya sigurong sanhi ng pagkakabasa ng mga gamit sa ibabaw ng lamesa. Natabig ng anak mo ang basong juice, kaya naman itong mahahalagang papeles na minamadali kong tapusin ay nawala ng saysay. Singhal niya sa akin at winagayway pa sa harapan ko ang mga basang-basang papel na natapunan ng juice na tumutulo pa. Pasensya ka na, Senyorito. Hindi naman sinasadya ng anak mo ang nangyari. Paghingi ko ng pasensya. Hindi ko naman alam na malakas ang loob si Santino at lalayo sa hindi niya na ako nakikita. Ikaw ang may kasalanan dahil hindi mo binabantayan ng maayos ang anak mo. Kung sa swimming pool tumuloy ang bata at nalunod dahil hindi mo binantayan ng maayos. Maibabalik pa ba ng paghingi mo ng pasensya ang buhay niya? Asik niya sa akin. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot ko sa kanya dahil abala ako sa pagpunas kay Santino. Orange juice ang tumapon sa harapan ng kanyang damit at kitang-kita ang kulay dahil puti ang kulay ng damit ni Santino. 0-0 nga naman pala. Wala na si Lola kaya naman lumilitaw na talaga ang tunay mong kulay. Wala na nga namang kwenta sa'yo, kahit mapahamak ang batang anak mo, dahil nakuha mo na ang gusto mo. Ang mapanahan ka ng limpak na pera. Kaya aminin mo na nagpapanggap ka lang na isang ulirang ina. Kasi ang totoo, isa ka talagang pabaya at walang kwentang ina na mukhang pera, at dinuro pa ako sa mukha ni Senyorito Simon. At naputol na ang mahabang pisi ng pasensya. Sobra ka namang magsalita. Sa ating dalawa ikaw ang pabaya at walang kwentang ama. Sigaw ko rin sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong galit. Sumabog na ako. Dahil sobra na siyang magsalita. Ako pa talaga ngayon ang pabayang ina? Sino sa ating dalawa ang hanggang ngayon hindi pa rin matanggap na anak si Santino? Hindi ba't ikaw, singhal ko sa kanya at dinuro ko rin siya gaya ng ginawa niya sa akin? Hindi ako matatakot na lumaban dahil walang katotohanan na naman ang kanyang paratang. Ano? Nasaan na ang ipinagmamalaki mong CT test na sinasabi mong isasampal mo sa mukha ko sa oras na maging negative ang resulta? Wala na si Lola Loretta kaya naman wala nang pipigil sa'yo na gawin ang bagay na gaya si test. Galit na galit kong sabi sa mukha niya. Tiim ang bagang at marahas na paghinga ang nakikita ko sa itsura ni Senyorito Simon. Ano? Wala kang masabi? Siguro nga nagpa-test ka na dahil hanggang ngayon wala kang naisasampal sa mukha ko. Dahil napatunayan mong mali ka. Ano ba ang pinagsasabi mo na nakuha ko na ang gusto ko dahil mayroon na akong limpak-limpak na pera? Bakit nakita mo ba akong namili ng mga mamahaling gamit? Ng mga branded na damit? Mga alahas? Mga mamahaling material na bagay para masabi mo sa akin na mukha akong pera, tuloy-tuloy kong panunumbat sa kanya. 0-0, siguro nga tama ka. Mukha nga akong pera at tama ka rin. Desperada talaga ako. Dahil hanggang ngayon nasa ospital ang nanay ko at pera ninyo ang burnubuhay sa kanya. Pero kahit kailan hindi ko inabuso o sinamantala ang kabaitan ni Lola Loretta. Dahil kusa siyang tumulong sa amin ng nanay ko. Kusa niyang binigay ang mga bagay na kailanman ay hindi ko hinihingi ng gagalaiti kong sambit. At anong sabi mo? Ako. Turo ko sa sarili. Ako pa talaga ang pinaparatangan mong pabaya at walang kwentang ina. Ako na mulat-mulang nabuntis kay Santino ay ako lang mag-isang nagpupunta sa ospital para magpa-check up kahit hirap na akong maglakad at wala man lang umaalala sa paglalakad ko. Nagutom ako sa paghihintay sa inihaw na manok na pinaglilihian ko pero pag uwi mo kahit isang hiwa wala ka man lang daladala. Kaya kahit gabi at buntis ay ako ang naghanap at bumili sa labas.
Ako lang ang gumigising sa madaling araw para magpalit ng diaper at magtimpla ng gatas. Madalas akong nalilipasan ng gutom dahil hindi mo man ako matulungan mag-alaga kay Santino. Tapos ngayon tatawagin mo akong pabaya at walang kwentang ina dahil lang sa mga papel na pwede mo naman sigurong ulitin. Madiin kong dagdaglitan niya. Nagtatagis ang bagang ko sa galit. Pakiramdam ko na ubusan na ako ng hangin sa aking baga dahil hindi na ako makahinga ng maayos. Titig na titig sa mukha ko si Senyorito. Lapat na lapat ang kanyang labi at taas-baba ang kanyang Adam's apple. Waring may nais siyang sabihin habang ako ay nagsasalita kanina, ngunit nanahimik na lang at hinayaan ako sa aking talumpati. Are you done? Maya-maya ay seryoso niyang tanong sa akin nang hindi na ako nagsalita. Hindi ako kumibo dahil ramdam ko pa rin ang panginginig ng bawat himaymay ng kalamnan ko dahil sa galit. Nakatingin lang ako sa kanya ng matalim. Kumilos si Senyorito Simon. Kinuha niya ang lahat ng mga papel na nabasang juice at itinapon sa malapit na trash bin. Burnalik sa lamesa at kinuha ang nabasang laptop saka malalaking hakbang na pumasok ng mansyon. Papa, sambit ni Santino habang nakatingin sa direksyon na tinahak ng kanyang ama. Kahit nagagalit na sayo ang papa mo, siya pa rin ang binabanggit mo. Seryoso kong turan sa aking anak na bahagya pa na nagulat nang marinig ang pag-andar ng sasakyan. Sasakyan ng papa niya na marahil ay aalis ng bahay dahil na bad trip. Pumasok na rin kami ni Santino sa 100th ng mansyon upang malinisan ko na siya ng katawan. Napangiti agad ang anak ko nang makita si Manang Lorna na may dalang tray ng merienda habang naglalakad patungo sa kinatatayuan naming mag-ina. Pero nakita ko kung paanong mula sa pagkakangiti ay napalitan ng pagkagulat ang mukha ni Manang at nagmadali na kaming lapitan ng aking anak. Mahabaging langit ka rin. Bakit tinudugo? Sa narinig kay Manang ay agad akong napatingin sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ganun na lamang ang pagbaha ng gulat sa mukha ko nang makita ang urna-agos na buhay na kulay pulang likido sa aking binti. Halika na! Dadalhin na kita sa ospital, Karen. Alalang-alala si Manang at hindi na alam kung saan ilalagay ang daladalang tray. Agad niyang kinuha sa akin si Santino. Litong-lito man ako kung bakit ako dinudugo ay mabilis kaming nakarating sa gate ng mansyon. Mabuti na lamang ay may dumaan agad na taxi na walang nakalulan. Sa pinakamalapit na ospital at please lang pakibilisan, dinudugo ang kasama. Tarantang sabi ni Manang sa taxi driver na agad naman na pinaandar ang kanyang sasakyan. Bakit ako din udugo? Paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko.